Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. So bali, continuation pa rin ito ng tutorial natin patungkol dun sa kung paano mag wiring ng motor. So dun sa unang vlog natin tinuruan ko kayo kung paano mag wiring ng motor dun sa AC, sa AC or sa alternating current or AC type or yung may mga main coil. Bali ngayon DC kasi tayo, which is battery operated. Yan. Ayun, so battery operated yung ituturo natin. Malaki kasi yung pagkakaiba nun guys, gawa ng yung stator mismo siya yung nagsusupply ng current para mapaandar yung kanyang sarili. And doon naman sa battery operated, bali yung battery yung nagsusupply ng kuryente para mapaandar yung buong system. And dun naman sa nagsabi na ano daw yung kaibahan ng stator type dun sa battery operated at sa ECU type. So napakalaking pagkakaiba nun at napakaraming pagkakaiba nun mga boss. So ayun nga, naturo natin dun sa unang vlog natin yung AC type or yung alternating current type, which is may main coil tayo. So meaning to say yung stator mismo yung nagpapaandar sa buong system. And ngayon battery operated, so from the word itself, battery operated, so battery yung nagpapaandar sa buong system. So bali ang trabaho na lang ng stator natin ngayon guys, siya yung taga-charge na lang siya ng ating battery, kasi nga doon na nakapokus lahat. So kung mapapansin nyo dun sa stator type, may 5 wires tayo, ngayon 4 wires na lang. At the same time sa CDI 5 wires yung sa AC type natin, ngayon 4 wires na lang din. At yung ating susian, so yung dating 4 wires ngayon naging 2 wires na lang. Ayun. Then the rest ganun pa rin. At dito naman pala sa regulator o rectifier natin mga boss, kung mapapansin nyo 4 wires lagi yung gamit natin. So yung pang 5 wires dyan sa mga Honda, which is yung black wire, accessories lang naman yun. And sa ignition coil ganun pa rin. So palitan nga pala natin to, medyo typographical error tayo dito. So DC CDI ito. Yan. So okay, umpisa na natin yung pag-wiring ng ating battery operated. So sa battery operated mga boss, umpisahan lagi natin yan sa ating stator. Okay, so sa stator natin, 4 na lang yung wires natin dyan. Meron tayong white. So kapag hinanap natin yung meaning ng white, charging coil, makikita din natin yan dito sa regulator. So siya lang yung may white dyan. So i-connect na natin. Okay, connect na natin yung white. Ayan. So hindi ko na ginamitan ng ruler mga boss. Next naman yung yellow. So kapag hinanap natin yung meaning ng yellow, light coil, so makikita natin yan sa regulator. Jump ulit natin. Ayan. At i-connect na natin sa stator. So tapos na yung dalawang wire natin mga boss. Next naman dito tayo sa blue na may stripes na white. Sa blue na may stripes na white mga boss, yan kasi yung wire ng ating pulser, which is sinama ko na lang dito and hindi ko na sinama yung pulser natin mismo para hindi na lang magulo tignan. So kapag tinignan natin yung meaning yan, pulser or trigger, makikita natin yan dito sa ating DC CDI. So connect na agad natin yan. Ayun. Okay, so connected na yung blue na may stripes na white sa ating CDI at stator. Next yung last natin, yung green, automatically green, ground or negative. So lagyan na natin yan ng ground sign. So kapag nakakita kayo ng ganyang sign na parang antena, ibig sabihin yan yung ating ground or negative. Next naman, dito na agad tayo sa ating regulator rectifier, or isunod naman muna natin yung ating regulator rectifier. So kapag ka red, ayan, so tulad ng sinasabi ko, kapag hinanap nyo yung ibig sabihin yan positive, so i-connect na agad natin yan mga boss. Okay, so may red tayo dito sa CDI, i-connect na rin natin yan. Ayan, so pag connect na natin yan, tapos yan, may red pa tayo dito sa may battery, connect na rin natin yan. Okay, at sa susian i-connect na natin yan, tatlo na yan. Pero bago yun mga boss, may fuse tayo dito. Ayan, may fuse tayo dyan. Okay, so goods na tayo doon.
Sa regulator rectifier naman, balik tayo. So may isang wire pa dyan. Lagyan na natin agad ng wire. Oops, sorry, hindi na jump. Okay, so jump natin. Ayan, so lagyan agad natin ng ground sign. Ayusin lang natin to. So jump yung, ay napunit na. So jump kasi meaning ng ganyan mga boss. So ibig sabihin hindi sila nag connect. So sa battery naman, balik tayo mga boss. Meron din tayong green dyan. Lagyan agad natin na ng ground sign. So negative, positive. Okay, so tapos na yung regulator rectifier natin. Na-wiringan na yun natin ng maayos. And tapos na rin yung ating stator. Sa CDI meron pa tayong isang wire. So lagyan na ulit natin yan ng ground sign. Take note nga pala mga boss, lahat ng ground dyan po pwede nyong pagsama-samahin or pag-dikit-dikitin kapag nag-wiring kayo ng actual, at itap nyo na lang sa chassis or sa battery. Pero mas maganda battery tapos chassis para double body ground siya or double ground siya. Tapos dito tayo sa ignition switch mga boss. Kung mapapansin nyo, may isang wire pa tayo. So kapag nilabas natin yan, yan na yung papunta sa ating accessory wire. Okay, so yan, kung mapapansin nyo mga boss, papunta yan sa accessory wire natin. And bali next naman mga boss, dito tayo sa ating ignition coil. So sa ignition coil naman mga boss, may dalawang wire pa tayo, which is itong kulay green at saka black na may stripes na yellow. So kapag hinanap natin, ibig sabihin ignition coil. Ayan, so lagyan na natin ang ground. And kapag tinignan natin yung CDI, ayun, so pag-connectin na rin natin yung dalawa na yan. Okay, so ayan mga boss, tapos na natin ma-wiringan yung ating system ng battery operated. Ngayon mga boss, ipapaliwanag ko sa inyo para malinawan kayo, kasi nga yung dati sa 5 pin CDI or yung sa AC type na CDI, meron siyang kill switch, no? So may kill switch siya. Ngayon nawala na yun kasi nga battery operated na tayo. So hindi na kumukuha ng supply yung CDI natin sa stator, gawa ng wala na rin siyang main coil. So bali kukuha na lang siya ngayon ng source mga boss dito sa ating ikat na natin to. Yan, so cut na yan yung kulay red. So kukuha na siya ngayon ng supply dito sa ating accessory wire. Okay, so dito na siya connected. Kaya kapag in-off natin yung susian natin, mawawalan din ng supply yung ating CDI mga boss. So ganun lang kasimple mga boss. Ayun, mamamatay na yung ating motor kasi nga wala nang supply. Nakat na yung in-off mo na yung susian. Kasi kapag sinabing battery operated, kukuha yan ng source sa mismong battery. So from positive terminal ng battery, pupunta yan dito sa ignition switch, may red wire. Ngayon kapag in-on mo yung ignition switch, maglalabas ng positive output itong accessory wire. So dun matitrigger yung ating CDI kasi nga may supply siya galing sa battery. So kapag in-off mo yun, cut din yung CDI natin. So bali ang pinaka main purpose na lang ng ating stator mga boss is taga-charge ng ating battery. Ayan, yun. So taga-charge na lang ng battery yan. So yun na yun mga boss. And yun, nawala nga yung main coil natin. So napakadali lang naman mga boss. Mas madali yung battery operated na wiring kasi nga konti na lang din yung wires nya. Yun, so bali hanggang dito na lang mga boss. At sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.